Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Libra. Ang date po is from October 28 hanggang November 3. So kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam yung sun, moon at rising nyo, sa dulo po ng video may link po tayo para dito. And if the readings will resonate with you, meron po tayong extended version ng reading. And yun na po yung talagang mas lalaliman na natin yung reading. To access, you can click on the link, yung video na yun, sa dulo po ng ating itong current video. May click and you can just click join to be a member to access those videos po. And tanda natin yung mga readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. For private reading spell works, message me in my Facebook. Link is in the description. To support our channel, you can use the thanks button sa baba, donations via Maya or GCash, numbers in the bottom of the screen. Libra, bilisan natin. Bilisan natin. Nga madali ako. So, meron bang kamusta ka ba? So, meron tayong Queen of Wands, tsaka Here and Now. So, gamit natin si Rider Waite ngayon. So, Queen kasi, this is a older female energy. And since Queen siya, so it's about the emotions and the heart. Now, it is also fire kasi nga yung one, so passions and energies and here and now. So yun. So saan ang gusto nating gala? Saan ang gusto nating pumunta, Libra? Kailangan ano ba, nangangailangan ka ba ngayon ng ng escape? Nangangailangan ka ba ng breather? O dito, akyat ka dito sa Baguio, dali, magkita tayo. Okay, all kidding aside, andun kasi na ang dami sa inyo na you feel suffocated. Parang ang hirap gumalaw, ang hirap huminga, ang hirap gawin yung mga kailangan mong gawin. Andoon ka sa point na kung saan parang gusto mong sabihin na ayoko na pagod, ayoko na masikip, ayoko nang madumi, ayoko ng putik. Andoon ka na sa level na yon. Papunta ka na, honestly. A lot of you in the house of Libra are experiencing such events na. And hindi na siya healthy in your personal life. Kasi ang nakikita kong naapektuhan na not just yung emotions mo, pero andun affected na rin dito yung output ng mga ginagawa mo. So hindi lang siya sa work, hindi lang sa business, even how you handle yourself na pasok dito eh. Andoon na it's dragging you down na talaga. Kumbaga collection siya ng maliliit na bagay, nagpatong-patong, tapos parang boom, ganyan nga, parang poof, it became Coco Crunch. Yung hindi, parang dam na hindi mo napapansin, sumasabog ka, tumataas na pala yung pressure. Na yun, yung parang isang example, yung, kung alam niyo yung experiment yung sa palaka, na nilagay siya sa tubig, tapos, unti-unti, parang in time, in-raise yung temperature nung kung nasaan siya nakalublob. Hanggang nag-a-adjust yung katawan ng frog doon sa temperature ng tubig. Hanggang doon na halos boiling point na, nung na-realize na nung palaka, wala na siyang lakas para tumakas kasi naubos na niya doon sa kaka-adjust niya. Huwag nating hayaan mapunta tayo sa level ng ganun, na naubusan ka na ng lakas because of the adjustments that you've been doing with all the responsibilities, yung mga ginagawa mo. Alam mo yung isang simpleng bagay na lang hindi pa nila magawa para sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung tipong yung iba, pagtitimpla ka na ng kape, parang yun na lang eh. Parang simple act na lang, simple gestures na lang. Hindi pa magawa. Parang utang na loob mo pa.
na may gagawin sila. Sakit sa ulo yung ganong eksena, it's unhealthy. It's not very demure. Yun yung masasabi ko. Kaya hindi kita masisisi kung gusto mo umalis. Gusto mong magkaroon ng breather. Gusto mong kumawala muna. Pero ano may pumipigil sa'yo? What's your, okay, kaya pala. You're crossing. So we have here the Six of Pentacles and time for a nap. Well, two things din naman. Kasi six, this is about harmony, and Pentacles is earth, anything in the physical. And we have here is yung time for a nap. Literal, hindi mo mahanap yung oras na gawin to. And at the same time, yung resources para gawin yun, medyo hindi siya available as of now. So, andoon na medyo ngarag si Libra in handling your finances. Paano hindi ka mangangarag? Di ba nga, ikaw nang halos gumagawa lahat. Tapos, in terms of the finances, and then physically, you are the one na gumagawa pa sa bahay siguro, based ito sa cards. Malamang, wala ka talagang lakas. Tapos, andoon pa na parang na-build mo sa isip, para na lagay sa isipan mo na kailangan ikaw gumawa nito. Alam mo, sorry at some point, may kasalanan ka rin kasi. Hinayaan mo na masanay sila na ikaw yung parang superhero lagi. Yung may tinatawag na messianic complex na parang kailangan i-save mo lahat. Kailangan ikaw gumawa lahat. Dapat isa-sacrifice mo yung sarili mo. Dude, hindi pwedeng ganun Kasi at the end, paano naman yung physical body mo? Paano naman yung mental health mo? Paano ka? 'Di ba? Nakakangarag yun. And that is something that is not advisable, sabi ng cards. Kasi, wala kang time para sa sarili mo, wala kang investment sa sarili mo. So, those are the things that you need to consider as of now. Ultimo pahinga, hindi na siya karapatan para nagiging reward na nga yung pahinga para sa'yo. Sana naman, di ba, pag natutulog ka, medyo aware din ng mga nasa paligid mo na may natutulog. Parang, nakuha nila yung inis ko. Ano ba yung desire mo? High Priestess, tsaka Come to the Edge. Si High Priestess kasi, connected to with the moon. So moon is about our emotions and actually intuitions din, si High Priestess. Ito yung tinatawag ko siya yung voice within, yung still small voice. Come to the edge. Parang, actually, andoon na gusto mo lang naman, alam mo yun, ang simple lang na gusto mo. Peace of mind. And also a part of you na may mga part na gusto mong maniwala, na gusto mong may sana moments na sana mali yung naiisip ko, sana mali yung akala ko, na parang sana mali yung intuition ko about this certain yung ginagawa nila. Pero hindi sana mali, hindi. Tama ka talaga And even siguro isa pang the universe can also talk to us in many ways Isa sa mga paraan niya is ginagamit niya yung mga ibang tao para magbigay ng mga advices sa atin, para magbigay ng suggestions. And your friends have been telling you a lot na about this and that. Nag-ano ka lang, nagkakaroon ka ng saradong tenga. Sinasara mo lang yung tenga mo para ayaw mo kasing hindi mo matanggap na papunta na sa wala yung mga ininvest mo, yung mga pinaniwalaan mo, yung mga pinanghawakan mo. Hindi mo siya andun sa punto na hindi mo kasi ma-accept na nagkamali ka sa part na yon.
Personally, I get you. Kasi, nagkaroon din ako ng share ko ng ganyan na parang nag-invest ka sa tao kasi nakita mo yung pwedeng maging siya. Nakita mo yung mga hindi yung kumbaga gusto mo siyang bigyan ng opportunity na hindi binibigay ng mga ibang tao sa kanya. Pero at the end of the day, 'di ba, sinayang. It's hard. Iba yung ano eh, iba yung sakit nun eh, na wala kang hinihiling kapalit. Pero sinayang pa. Hindi lang kasi ano eh, it's not just the money, it's not just the time, it's about the intention mong maganda. Pero gusto ko yung sinabi doon sa isang movie, yung kay sa Legally Blonde. Sabi doon ni Professor Strongwell, if you will let one stupid person ruin your life, then you're not the person I thought you were. It's time to call back muna yung energy. And yeah, peace of mind. Minsan kailangan mo munang karoon ng physical na peace. And to do that, kailangan mong magliwaliw. Kailangan mong magbakasyon. Literal. At hinahanap na rin ng, hindi ng katawan ng utak mo yun eh. Your foundation is the Queen of Swords, tsaka Imagine. So, Queen kasi, ito yung older female energy and it's about also emotions. Abang si Swords naman is about air, about the mind and the intellect and Imagine. Ayun nga, kakabanggit ko lang. Then, na, yun yung mahirap, no, Libra, na siguro it comes with certain maturity din, na yung nakaya mong makita yung goodness ng pwedeng mangyari doon sa isang tao, pero hindi nila makita yon sa sarili nila. Andoon na hindi nila magets na ang balak mo lang is magbigay ng opportunity. Kumbaga, yun yung kulang sa mundo eh. Yung mga taong willing maniwala sa iba, willing silang magbigay ng walang hinihiling kapalit. That's a very rare thing na na ginagawa ng mga tao nowadays. And andun sa punto na nagagawa mo siya eh. And alam yung tipong nakita mo na, ito yung ugali niya before. Tas inalam mo yung kwento, inalam mo yung mga nangyari. Parang andoon yung point na naniniwala ka na may dahilan eh. Bakit ganto siya? Bakit ito yung nangyayari sa kanya? Bakit ito yung naging reaction niya? Baka siguro yung in the past, yung family niya, hindi siya kino-compare siya sa iba or andoon na hindi siya pinagkakatiwalaan. And gusto mong punan yon, gusto mong bigyan ng chance, gusto mo sana na magkaroon ng moment na, sige, ako gagawa niyan para sa'yo. Parang, sige, ako muna yung magiging cheerleader mo. Ako muna yung tipong, kumbaga yun, kung hindi naging maayos yung connection niya with sa parents niya, ako muna yung magiging magulang mo sa ngayon. Ako muna. Yun yung market mo eh. And then you try to project ano yung pwedeng maging future ng taong. Pero wala. Ay, minsan sarap manakit. Totoo. Tingnan natin yung yung past. So, yung ganun pa din. So, King of Cups, tsaka si Not For You. Well, medyo ang daming inuungkat sa'yo ngayon in the past sa mga disappointments. Alam mo yun na isa pa nakakairita is, ano ba yung gagamitin kong words doon? Yung nakakairitang part is yung ang dami mong nilet go ng opportunities para lang mabigay mo yung opportunity na kailangan nila. Ang dami mong binitawan na mga bagay-bagay
O sabi natin, kunyari, gusto mong bilhin to para sa sarili mo, pero hindi mo ginawa. Kasi parang andun yung thinking na, ay wait, baka kailanganin ng taong to. Or wait, tignan ko muna. I think makakatulong to doon sa taong binibigyan mo ng opportunity. Sorry kung andoon na, kumbaga, parang sabi nga nun, not for you. Iniisip mo na lang na hindi man para muna sa akin to. Kumbaga, I'll give it first. Tapos andoon na naniniwala ka naman din doon sa kapag nagbigay, it's better to give than to receive. Pero unfortunately, tulad ng sa pagtatanim, nagtanim ka sa lupa na puro bato. Tumubo saglit. Tapos namatay din. Kasi walang, ano mo yun, parang sila din may decision nun eh. Wala kang kasalanan, Libra ha. Ang naging mali mo lang, masyadong malaki yung puso mo. Siguro yun yung pinakakasalanan mo na lang. Masyado ka naging mabait, masyado ka naging mapagbigay, masyadong masyado kang giver at some part of your life. And yung part na yun is na-abuse ng sobra. This is a bad thing, to be honest. Kasi, nakakapanghinayang yung mga nasayang. Dapat ang layo na nung narating mo eh. Ang layo na yung mga ina-invest mo. Pwedeng, it could be a property or pwedeng, iba sa inyo, nagbalak before na mag-take ng mga short-term course or para ma-improve yung sarili or yung career. Pero, you opted na parang ibigay doon sa tao. Example na ito yung parang tipong pinag-aral mo, ikaw hindi ka pa tapos mag-aral, tapos inuna mo makatapos siya mag-aral, tapos ending nagbulakbol, may kilala nga ako noon eh, yung kaklase yun na kapatid ko before nung college. Ang ginawa ba naman, yung pan-tuition fee ng Boracay, isang SEM, tumbling kami. Hindi ko alam kung nakatapos siya kasi nawalan ako ng balita doon eh. Pero yun yung mga, isipin mo yung, kung ikaw yung magulang, gano'ng kasakit yun kung gano'n yung gagawin sa'yo, di ba? And that pain nung naramdaman ng magulang nun, I can relate that sa'yo. Parang gano'n yung naramdaman mo at that point din eh. Huy, ano bang nangyayari? Ano bang evolution? Pokemon. Ano ba yung, okay. So, ikaw to in the future eh. Ace of Swords, tsaka Between Worlds. Ace about creation. So, may sisirain ka dito. Tapos, Swords, mine. Well, hindi ko alam. Siguro, it's a good thing para sa'yo. Pero, magkakaroon ka naman ng tinatawag natin awakening moment. Maiintindihan mo eventually. Kasi eto, yung part mong to, this one, ipapaintindi niya dito na hindi lahat ng oras eto yung gumagana. Na masyado to nagagamit. Na masyado tong nangingibabaw. Well, tama naman na ginagamit natin yung emotions natin in terms of making decisions. Pero masyado na literal, this one. So, I'm seeing here with the Between Worlds. So, medyo magte-take over ng very light na talaga. Isi-severe na nung mind mo, magte-take over more yung mind mo. And isi-severe niya yung pangunguna masyado ng puso mo. And another thing here is, alam mo, hindi ako magtataka kung magiging magiging rude ka. Para magiging defense mechanism mo na to eh. Yung parang ang tingin tuloy sa'yo ng tao, bastos ka. Ang tingin nila sa'yo parang masama o ugali mo. Ang magiging tingin nila sa'yo, wala kang pakundangan sa mga sinasabi mo. Actually, wala kang ito pa, again, hindi mo kasalanan kung gagawin mo yon. Why? Kasi, hindi yun talaga ikaw eh. Nagre-react ka lang based sa ginawa nila.
It is just your reaction towards their behavior. Nagets mo? Hindi mo natural na ugali to. Gagawin mo lang to bilang response. Parang pag nasugatan ka, di ba? Alam mo, pag nasugatan, katatawa ka pa. It's a natural response na mas na pwedeng umiyak ka pa, nasaktan ka, o andoon na sisigaw ka, or iba yung may innate reaction, may specific reaction tayo towards something. So, and same thing with you, ito na yung moment na kung saan, medyo yun nga, be ready lang na magiging pangit ang tingin nila sa'yo. It's also connected to the Pluto. To the Pluto, transition from Capricorn to, Aquarius. So, okay lang yun. Minsan kailangan talaga, maging masama tayo para hindi tayo naabuso. Diyos ko. Masyado sila. So, let's check yung physical, emotional environment, hopes and fears mo. Tsaka yung possible future and message ng deities. If your reading is resonating with you, tandaan meron po tayong extended reading. And to access this, you can just, sa dulo po ng ating, video. And just click the join to be a member to access the extended readings. Physical environment mo. So, strength tsaka si yin. So, strength is a, strength, power, yan. Common term. Pero, andoon din na, this is connected sa Leo, which is about passion, tungkol sa creativity natin. And yin, this is about, the female energy. In your physical environment, ang hirap magtago ng pag-iyak. Ang hirap itago yung emotions, especially ang daming triggers sa paligid mo. Yung mga tamang pinag-uusapan to, sinishare to, hindi mo napapansin na may natitrigger deep inside yun na parang masakit yun. O yung mga tipong, buti pa sila, ayan, yung mga ganong eksena, buti pa sila may ganong mga tao sa buhay nila. Buti pa sila may mga taong concern para sa kanila. Buti pa sila may mga individuals na nagte-take care sa kanila. Diba? Andoon ginagawa mo na lang na parang, alam mo yung sabi nga nila, find inspiration. Alam mo ba, kahit masama yan, yung negative yung emotions, it's still an energy, and it is, paano ko ba i-put words? Ano siya, pwede mong i-divert yun, kasi yun yung ginagawa mo and na hindi na alam there's this certain individual then na hindi na alam paano ka i-comfort, kasi alam niya yung nangyayari. Alam mo yung parang hindi gusto kanyang hatakin mula doon sa sitwasyon, pero ikaw yung pipigil sa sarili mo kasi naaawa ka sa pwedeng maging outcome, o naaawa ka kapag iniwanan mo sila, paano na lang sila. Yung mga ganong klaseng mga eksena. And that's hurting the person you are, who knows yung pinagdadaanan mo. Andun siya sa punto na hirap yung tao, paano ka i-comfort kasi alam niya yung kailangan mong gawin Ikaw na yung pupigil sa sarili mo. Masyado siyang affected na. Your emotional environment is the Four of Pentacles and mending. This is about the physical, Pentacles. Four is about structure, mending. Alam mo yung pwede ko sabihin kasi sa'yo na uso lang na okay lang na mag-enjoy sa life, okay lang na bigyan ng sarili yung rewards. Pero kasi magrarason ka din na kasi may mga kailangan asikasuhin, may mga kailangan unahin, may mga kailangan ganto, may mga ganere. I get yung point mo na
kumbaga tinake mo as responsibility 'to. Siguro sabihin natin sa gamot siguro ng magulang or someone sa family. Kaya an example lang na parang gusto mong gumaling sila. Wala namang masama na you are being a giver, you are being a help, na ikaw yung nag-e-extend ng sarili mo. Pero hindi, again, your finances can only do as much. You can only do as much as din. Sabi nga nung post ng isang friend ko sa Facebook, wag mong hintayin na singilin ka ng katawan mo sa sobrang pagtatrabaho mo. Libra, yung iba sa inyo nagre-resort na into workaholism. Alam mo yung walang problema yung nagiging madiskarte tayo. Pero, sabi nga ni Mending, your body also needs rest. Your mind, alam mo yung ito nga problema ang sobrang babaw ng tulog ng karamihan sa inyo dahil sa dami ng iniisip. And sabi nga nung friend ko na psychologist, kadalasan yung sakit ng katawan, connected yan o nag-uugat yan sa emotions natin. Ngayon natin kung ano yung hopes and fears mo. So we have here the 3 of Pentacles tsaka clean it up. Fear mo lang naman kasi paano pag umalis ka, paano pag wala ka, paano when you're gone, paano sila. Yung mga ganong eksena lang. Yun yung mga deep concerns mo how will they survive? How will they act? Anong kakainin nila? Ano yung inemin? Yun yung mga concern mo lang naman That's your fear. Pero alam mo yung tipong madali siyang solusyonan, sabi ng 3 of Pentacles. Tulungan, literal. Ganun kasimple. Huwag nating irason na parang, siya naman kasi yung gumagawa ng ganito, ganyan. Yung help na ginagawa ng tao, pwede pang paghatian ng iba yan. Pero if capable naman sila mag-create ng pera, bakit ganun? Bare minimum yung ginagawa. That shouldn't be the case. Okay? Hindi dapat ganun ang kinakalabasan. Hindi dapat nandoon sa ganoong kalagayan. Yun ang kinakatakot mo Nung nakikita ko dito. Paano sila? Balik rin natin yung tanong. Paano ka? Diba? Wag nating dalhin yung medyo wag nating i-normalize yung Filipino culture na kailangan lahat for the family. Let's also normalize na nagtitira din tayo para sa sarili natin. Kasi how can we raise them higher if we cannot raise ourselves first higher? They can only go as much as we have gone. Kung hanggang saan ka lang, hanggang doon mo lang din sila pwedeng hatakin. Okay? Natin yung future. 8 of Pentacles and round. Okay. So, marami pa rin sa inyo. Andoon na medyo magiging matigas ang ulo. Ilalaban nyo pa rin na, hindi, para naman sa family ko to kasi mahal ko sila. And I'm scared kasi yung iba sa inyo nagkakaroon na ng problema sa may talampakan at sa tuhod. And some of you also meron ng migraines. Siguro tension headache to. Kung hindi ka mapipigilan ng cards, do sa message ng cards, kasi mababurn out ka dito sa process na to At ang kinakatakot ko is baka umabot sa punto na na yung tawag dito, singilin ka ng katawan mo na sana wag namang mangyari. So, Libra, pag-isipan mo mabuti yung mga next steps mo, next course of actions mo. Ang advice sa'yo ng mga deities, we have here Ceres, mother, stability, and a wish to nurture.
Even a mother, nagbibigay siya ng mga task sa ibang mga anak niya. Diba, habang nagluluto siya o naglalaba, inutusan niya isang anak niya magwalis, yung isa magpunas ng mesa, isa maghugas ng pinggan, yung isa maglinis ng mga laruan. You teach them. Isa sa mga paraan ng pagtuturo is pagpapakita ng pagmamahal, di tinuturuan natin sila paano maging responsible para tumayo sa sariling paa at hindi maging depende sa atin. Nurture them in such a way na win-win. Win para sa'yo, kasi nababawasan yung mga ginagawa mo. Win para sa kanila because they're becoming responsible. So I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings. They're for guidance purposes, so use your free will wisely. So kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Doon sa mga gusto pong malaman ano po yung extended readings, which is more on medyo parang predictions yung mga gagawin natin. Sa dulo po ng video, meron po, you can click on the join button to do that para mapanood nyo po and be a member. Sa mga naghanap po ng private reading and spellworks, message me in my Facebook, link it's in the description. At sa mga gusto po mag-donate, you can use the thanks button, GCash or Maya, numbers on the bottom of the screen. So, Libra, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, at blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad, Benguet, kasama po ang Mikay Noodles sa kasalukuyang tutulog. You have a great day and hope magkita tayo very soon. See you sa extended reading. Goodbye.